Hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Tecno Common 54G. Sulit nga ba talaga siyang i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. For today's video, pag-uusapan natin ang very trendy na smartphone ngayong 2026, which is a Tecno Common 54G. So itong smartphone na to ay grabe ang hype ngayong April 2026. So recently lang siya lumabas ito sa Philippines at meron po itong SRP na 14,000 pesos for the 8GB 256GB of internal storage na itong Tecno Common 54G. Pero ang magandang balita, good news na nga, magandang balita pa, pwede nyo itong makuha ng mura dito sa ating product link. So tap mo yung video, ayan, meron pong product link dyan sa buong video natin. Dito sa tinuturo kong section, may product link dyan. Or dito sa baba, meron pong product link dyan, lulubog, lilitaw yan. Mura nyo lang makukuha ang Tecno Common 50. Pwede nyo ito makuha at a possible price at 10 to 12,000 pesos. Again, meron pa po yung discount voucher na magagamit nyo dito lang sa ating video. Yan po ay pala collaboration ng YouTube Shopping at ng online platforms para sa mga consumers natin na gustong bumili netong smartphone na to. So again, pag binili nyo to sa mall or sa offline stores, medyo mahal. Kaya nagpo-provide tayo ng mga official links ng mga brands na to. No worries, official store po yan ni Tecno para makakuha kayo ng malaking discount. So again, grabe no, ngayong April or second quarter ng 2026, ang dami talagang lumalabas sa smartphone ngayon. Hindi ko na alam kung anong bibiling ko, ubos ng aking budget mga idol. Merong mga lumabas na Vivo Y11D, meron pang Infinix Note 60 Pro, meron pang Poco MX 5G. Grabe, lineup natin ngayon. Sabog na sabog tayo ngayon when it comes sa review. Kaya again, unti-unti natin yan. Ihimayin natin lahat ng mga smartphones para sa mga consumers natin. And meron pa itong Ultra. So, medyo ngayon tayo, bago when it comes sa Tecno. Kasi last year, I think 4 models ang nilabas nila for the Tecno Common 40 series. Ngayon, dalawa na lang, 4G and 5G. So, ito ang focus natin, ang Tecno Common 54G. When it comes sa display na itong smartphone na to, is very outstanding. Meron itong 6.78 inches, 1.5K resolution with AMOLED display. 144Hz refresh rate at ang pinaka-favorite ko dito mga idol, 4,500 nits of brightness. Diba? Tingnan nyo naman kung gaano ka-solid yan. At na-try ko na to outdoor. Grabe! Panalo-panalo ang screen brightness ito. Kumbaga, when it comes sa direct sunlight, kitang-kita nyo pa ng very clear itong smartphone na to. So, ganun ka-convenient gamitin ang Tecno Common 54G sa outdoor, mga idol. When it comes sa operating system, it is powered ng Android 16 with iOS 16. Pero ito, kung gusto nyo niyang isang smartphone na mukhang iPhone ang interface or iOS ang interface, itong Tecno Common 50 na ang para sa inyo. Look at the interface, and when it comes sa lock screen niya, very identical sa iOS, and even the control center ay very iPhone lookalike siya. So napaka-clean ng UI din ng HyperOS, pero meron tayong mga konting mga bloatwares. Pero yun, when it comes sa operating system, medyo gumanda ng operating system ngayon ng iOS. At yan ang magandang i-recommend sa inyo kung gusto nyo na mukhang iPhone ang interface. When it comes sa processor, I know marami pa rin nagre-reklamo, maraming ayaw sa processor nito. It's MediaTek Helio G200 Ultimate with 6nm siya na processor, octa-core CPU with a clock speed of 2.2 GHz. So when it comes sa kanyang chipset, I know maraming nadi-disappoint. Pero yan na talagang top of the line na mo offer ngayon ni MediaTek when it comes sa 4G version. 4G version, yan po ang pinakamataas silang mo offer. Pero yun, at tulad ng sinabi ko sa previous video ko, 4G nga siya, pero yung specifications niya, jump pack, flagship level, mid-range level, may iba pang 5G, pero hindi ganun kaaya-aya yung mga specifications niya pang low budget. Like for example, the Tecno Spark 55G ngayon, di ba? It's IPS LCD. Ito, AMOLED na. Pero 4G siya. So, yun, medyo maguguluhan kayo. Ano ba, Lods? Magpo 4G ba ako pero napakaganda ng mga specifications niya, sulit na sulit? Or magpa 5G na ba ako pero magsasacrifice akong konting mga specifications? So, for me, when it comes sa processor naman ito, is not that bad.
You can play games pa rin naman dito like ML, COD, Honor of Kings, and even mga AAA games. Pero hindi siya ganun ka-smooth. Pero playable naman siya mga idol. Solid gamer talaga kayo. I think ito ay hindi po para sa inyo. So, para may target consumer siya, kaya nga common. Ibig sabihin, more on focus nito is camera performance. Yun naman ang pinaka-solid dito, camera. Neto si Tecno Camon 50 5G, 4G, dahil ang kanyang main megapixel is 50 megapixel Sony Litia 700C. Pag narinig nyo ng word na Sony sensor, matic, napaganda ng camera niyan. At syempre, meron tayong mga photo sample sa full review natin neto. Very outstanding ang camera performance na mo-offer ng Tecno Camon 50 4G. So, tingnan nyo naman ang, ito, may ipapakita ko sa inyo. Look at the view. Di ba? Ang ganda. Very vibrant. Ayan, no? Napakalinaw pag zoom nyo. Very detailed. Very detailed yung kanyang mga photos and even sa front-facing camera neto mga idol. Napakalinaw. Poging-pogi tayo mag-selfie dyan. Di ba? Mukha natin dito si James Reid. Ayan, no? So, camera performance, napakaganda at ang dami nyo magagawa sa camera nito. Kumbaga, when it comes sa software, ang dami nyang features na mo-offer para sa inyo. Pero the sad part, dito sa Tecno Camon 50 4G, wala po itong support for any 4K video recording, mapa-rear or front-facing camera. Solid din ang speakers niya dahil dual stereo speaker po to and sound by Dolby Atmos. Pagdating sa battery, meron po itong 6500 mAh non-removable battery with 45 watt fast charging. So again, napakakunat din ng battery na itong smartphone na to at kumbaga pag maglalaro kayo dito, may enjoy nyo. Kung sa work, casual things, panigurado abot to na isang araw. At 45 watt fast charging rate mo sa 6500, mga 1 hour 30 minutes to 2 hours bago ma-full charge yung smartphone na to. Very convenient naman for 6,500 mAh battery capacity. Meron din siyang one-tap AI button na in short parang action button ng iPhone. So ito siya. So, very convenient din naman to. For example, may gusto kayong gawing shortcut. Ayan, pwede nyo gawin dito sa Tecno Camon 50G. Kung gusto nyo i-access agad yung kanilang AI assistant, pwede rin dito sa one-tap AI button. Pinaka-favorite ko rin dito is the water protection. Itong Tecno Camon 50 4G ay pwede pong legit na masubmerge sa water. Dahil ito ay protected ng IP68 and IP69 water and dust resistant. Biruin mo sa kanyang presyo, ay parang ka-protection niya na rin ang iPhone 17 Pro Max and the Samsung Galaxy S26 Ultra. Sa presyong 11 or to 12,000 pesos lang, di ba? Napakalupit. At I think meron tong sa camera niya, meron tong underwater mode. Napakalaking tulong yan, di ba? For example, pag nagtitake kayo ng mga underwater shots, hindi po ma-accidental touch yung screen niya dahil naka-underwater mode siya. Tapos pag nag-exit kayo sa underwater mode, ibubuga niya po yung tubig doon sa speakers nyo. So, ganyan ka-helpful ang underwater mode ng Tecno Camon 50 4G. So, in short, Lods, maganda ba talaga ang Tecno Camon 50 4G? Definitely yes. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na all-rounder, maganda camera, magandang display, merong water protection, mataas ang battery, fast charging, dual stereo speaker, in-display fingerprint scanner, napakaganda ng camera UI, and of course, yung software UI niya. Ito na, ang para sa inyo, ang Tecno Camon 50 4G. Design and all, napaka-solid din. Kumbaga, very attractive din. Minimalist, pero elegant tignan itong smartphone na to. So, kung interested kayo dito sa Tecno Camon 50 4G, yung product link niya nandito sa ating video. So, tap mo yung video, ayan, view products. Mura nyo lang makukuha tong Tecno Camon 55 4G. At syempre, pag dyan kayo bumili sa ating link, may naghihintay pa sa inyo special discount voucher. Ayan po ay exclusive lang dito sa ating video, up to 2,000 pesos off. So, pag click nyo yung link natin dito sa video, automatic na po madi-discount agad-agad itong Tecno Camon 50 4G.